Ang nakaraan. Iba ang hitsura ng zombie sa pananaw ng Zombie King at nakikita niyang parang Diyos si zombie pagkatapos gawin sa kanya iyon. Ang hari ng zombie ay dahan-daang nawawala ang kanyang buhay at hirap na hirap mula sa kapangyarihan ng zombie. Nangyayari ang snap. Pagkatapos nito, biglang huminto sa paggalaw ang Zombie King na malamang ay nagpapakita ng pagkawala ng kanyang buhay. At lumalabas na hindi siya pisikal na pinatay ng zombie, ang kanyang kaluluwa talaga ang tinapos ni zombie dahil sa pagiging immortal ng kanyang katawan. Hawak pa din ni zombie ang leeg ni Zombie King, na nasa ibabaw sila ng building habang ito ay wala ng buhay. Napatanong sila Dawn at President Violet na iniisip kung tapos na ba ang kanilang napakatinding laban. Binitawan siya ni zombie, at ang Zombie King ay nagsimulang bumagsak sa isang mataas na gusali. Makikita ang epekto ng pagkahulog ng Zombie King, na ang lupa ay nabasag, at ang Zombie King ay hindi na gumagalaw. Nagulat si Chief at nagtataka kung ano ang nangyayari, nakikita nila ang Zombie King na hindi na gumagalaw. Sinabi ni Blackie na malamang na natakot siya sa ikatlong anyo ng kanilang hari. Hindi makapaniwala si Faye sa kanyang nakikita, dumating sa ibabaw ng gusali ang isang helicopter, at hinihila ng bata si Faye upang tumakas na sila. Sinabi niya na wala na ang lahat ng kanilang coastal air defense boat kaya dapat silang umalis hanggat maaga pa dahil kung hindi sila makakaalis sa ngayon, ay baka hindi na sila makaalis dito at mahuli sila. Bigla niyang nakita ang isang lalaki na nakatayo sa kanyang harapan, at agad silang lumayo at napasigaw sila sa takot sa zombie. Laking gulat niya nang makita nila ang zombie sa kanilang harapan. Napatanong siya na paano nalaman ng zombie ang kanilang lokasyon, dahil hindi sila nagpapakita sa kanila simula kanina. Seryoso silang tinitigan ni zombie, at bumagsak sila sa lupa habang nanginginig sa takot. Tinanong sila ng zombie kung sila mismo ang susuko sa kanya o baka gusto nilang sumunod sa Zombie King. Binigyan sila ng zombie ng 1 segundo para magpasya, at agad namang sumuko ang scientist na bata. Nanginginig sa inis si Faye habang seryosong nakatingin sa kanya si zombie. Si Professor Jamie, napapatayin na sana sa paningin, ay nahuli ito ng buhay ni zombie. Nagtataka si Pangulong Violet kung ano ang nangyayari kay zombie, ngunit hindi rin ito alam ni Dawn. Nagsalita si zombie na masyadong nakakatakot ang pagpasok niya sa kanila dahil isa siyang zombie. Sinabihan ni Pangulong Violet si Dawn na puntahan at tanungin si zombie, ngunit tumatanggi si Dawn nang dahil sa nakita niya kung gaano siya nakakatakot kanina. Itinulak siya ni President Violet palapit kay zombie at sinabing puntahan niya na siya, dahil aalis na sila papuntang academy at para gawin ng president si zombie. Nauuto si Dawn habang tinatanong ang zombie kung ayos lang ba siya, at kung papwedeng umalis na daw sila ngayon. Tumalon siya at napasigaw sa gulat nang tumayo bigla ang zombie at sinabing nagugutom na siya, at sinabi din ni zombie na gusto niya talaga ng damit na di basta-basta nasisira, dahil marami na daw siyang nasirang na damit. Napabuntong hininga si Dawn nang makita niya muli ang pagiging positibo ni zombie ngayon. Tinanong siya ni Dawn kung naaalala niya pa ang ginawa niya kanina. Sumagot si zombie na ginagawa niyang alalahanin ang lahat, ngunit ito ay medyo malabo sa kanyang alaala sa ngayon. Ipinaliwanag niya na nawala siya sa sarili sa oras na yun, ngunit alam niyang mayroon siyang natalo na kakaibang zombie na katulad niya. Ngunit ang nakalaban niya ay masyadong mahina para matalo siya, kaya si zombie ay hindi na nag-abala sa pag-alala sa kanila. Tinanong ng batang lalaki si Faye kung ano ang nangyayari sa kanya dahil nakikita niya itong tumatawang mag-isa. Natatawa siya na hindi niya inaasahan na mayroon hindi matatawarang nilalang na kasing lakas ni zombie. Sinabi ni Faye sa kanya na kukuha siya ng sample ng mga genes ni zombie at lilikha siya ng nilalang na mas malakas pa kaysa kay zombie. Kaya lang, ang Zombie King na nilikha ni Professor Jamie ay napatay ni zombie, kaya hanggang sa ngayon naiinis pa din siya kay zombie, at sa wakas ay natapos na din ang insidente kay Professor Jamie. May nagtanong sa zombie kung mayroon ba siyang di nagugustuhan sa pagiging presidente, at nagsalita si zombie. Nawala, sinabi nila sa kanya na tandaan na ang pagiging isang pangulo ay hindi lamang tungkol sa pagiging matatag, ngunit dapat mo ring mapanatili at maprotektahan ang iyong mga nasasakupang lungsod. Pinaalalahanan din nila siya, na ang kanyang titulo ay babawiin kung hindi niya makukuha ang populasyon ng lungsod na hihigit sa 10 milyon, sa loob ng takdang panahon, at tinanong nila ang zombie kung aling lungsod ang gusto niyang makuha, at nagtanong din si zombie kung maaari niya bang makuha ang lungsod na kung saan nahuli niya si Professor Jamie. Ito ay ang H-City,
nagtaka at nakipagtalo sila kay Zombie, dahil ang HCT ay isang desyertong lungsod, at isang walang katao-tao na lupain. At sinabi ni Zombie na kung gusto niyong mag-alaga ng manok, dapat may mga itlog ka munang mapisa. Naiinis na sabi ng isa sa kanila, na kahit na may itlog ka, dapat may cell man lang ito upang ito'y mabuo, pero kahit buhok man lang ng isang tao, sa lugar na iyon ay wala naman, kaya paano ito mabubuo ng maayos ni Zombie? Sinabi din nila sa Zombie kung ang kanyang populasyon ay hindi nakakatugon sa mga kinakailangan, ang kanyang posisyon bilang isang pangulo ay kukunin din nila agad sa kanya. Pero gusto pa rin ng Zombie ang bayan na iyon, kaya wala na silang nagawa, at pumayag na lang sila sa gusto ni Zombie. At tinatakan na nila ang official letter of appointment ng Zombie bilang presidente. Nainis ang isang babaeng nakatakip ang isang mata, na tinanong niya sila kung saan nila nahanap ng Bayonders Academy ang tanganan nila lang na ito, dahil napakaraming magagandang lungsod na pwedeng mapagpipilian, pero pinili pa din ni Zombie ang isang desyertong lungsod. Napabuntong hininga na lang si President Violet dahil sa stress sa kanilang kaguluhan. At pagkatapos maging presidente ni Zombie, ang nag-iisang hukbo ng Zombie ay pinalawak sa 4 na regiment upang makatulong na protektahan ang kanyang lungsod. Sa araw na iyon, isang mahalagang sandali sa kasaysayan ang tumatak sa mundo. Sinabi ng mga batang Zombie sa kanilang ina, na ang kanilang bagong tahanan ay napakaganda lugar, at nakakakita rin sila ng mga tao. Ito ay isang natatanging tanawin kung saan tinutulungan ng mga sundalong tao ang mga Zombie, sa paglipat sa kanilang mga bagong tahanan. Nagmamasid ang Zombie mula sa malayo. Iniulat ni Blackie na ang lahat ng kanilang mga mamamayan ay inilipat sa lungsod ayon sa kanyang utos. Tumugon si Zombie ng maganda. Nagulat ang batang Zombie nang kumilos ang mga sundalo sa pagkakasunod-sunod ng atensyon. Tinanong ng zombing bata ang kanyang mommy kung gagamitin ba ng mga sundalo ang mga umuusok na metal stick na iyon sa kanila. Inanunsyo ng sundalo na ang mga utos ng President Zombie ay katumbas ng utos ng Diyos at ang mga tao ng President Zombie ay katumbas sa kanilang mga tao, pantay-pantay lang ang tingin nila sa kanila, kaya ligtas silang dadalhin ng mga sundalo sa kanilang mga bagong tahanan. Mukhang naiintindihan naman ng batang Zombie ang ibig sabihin ng sundalo, at sa wakas natutuwa silang magkaroon ng sariling lungsod. Sinabi ni Zombie na minsan, para umunlad ang isang lahi, hindi muna kailangang makipagdigmaan sa iba. Napangiti si Blackie nang marinig ang mga salita ng Zombie, tinanong niya ang Zombie kung ano ang dapat nilang gawin kay Varmint, dahil ilang buwan na siyang nakabitin doon, sinabihan sila ni Zombie na hayaan nyo lang muna siyang nakabitin doon at para matuto. Noong araw na iyon sa Zombie Town Municipal Council, nakasabit pa din si Varmint sa tuktok ng gusali, umiiyak siya habang inaamin niya ang kanyang kamalian, at magiging masunurin na raw siya mula ngayon at ayaw niya ng maging malukong zombie. Habang may ipinakitang mag-ina, na nagpapasalamat sa kanilang kamahalan na si Zombie at sa wakas ay mayroon na silang sariling tahanan. At dito na po nagtatapos ang Season 1 ng ating kwento, maraming salamat po. Ito na po ang Season 2 ng ating kwento. Habang si President Violet ay nakasandal sa nabasag na pader at may mga pasa sa mukha at sinasabi niya na ang kanyang kaaway ay parang may dalawang magkaibang personalidad, at napunta kay Don, na may mga mata na parang halimaw, ay tumatawa ng nakakaloko, tinanong niya si Pangulong Violet na, kaya pa ba niyang lumaban? Nagalit si Pangulong Violet at agad na nawala sa kanyang kasalukuyang posisyon, at bigla siyang napunta sa likod ni Don at nagtangkang umatake. Sa di inaasahan ni Violet, bigla din umikot patalikod ng 360 degrees ang ulo ni Don, at nakita niya si President Violet na paatake sa kanya. Nagulat si Violet at nawala sa focus niya, na dahilan ng kanyang pagkahulog. Itinukod niya ang kanyang mga kamay at tinanong si Don kung tao pa rin ba siya o hindi na. Nanlaki ang mga mata ni President Violet nang makita niya na si Don na biglang umatake sa kanya, napatalo ng paatros si Violet palayo dahil sa nangyari. Binabaril ni Don si Violet gamit ang kanyang nakakalokong baril. Tumawa siya at tinanong si Violet kung sa tingin niya ay maaari na ba siyang maging presidente sa ngayon, habang pinapaputok ang kanyang sariling baril. Siya ay tumatawa habang pinapaulanan niya si Violet ng bala. Si Pangulong Violet ay umiiwas sa mga bala ni Don. Mabilis siyang kumilos upang maiwasan ang bawat bala na papunta sa kanya. Naiinis siya dahil wala man lang siyang magawa at sumulyap siya kay Don,
At mabilis siyang sumugod at nagsalita si Violet na mas mabuting ipakita na niya ang kanyang pinakamalakas na kakayahan. Umaatungal si Dawn na parang isang halimaw. Ang kanyang mga cell ay naging aktibo lalo, at inaatake siya ni Pangulong Violet ng mga paalang na laslas. Tinanong ni Dawn si Violet kung sinusubukan niya ba siya tungkol sa kung paano niya ginagamit ang kanyang pinakamalakas na kakayahan kapag kumilos siya ng ganito. Lumitaw si Violet sa ibabaw ni Dawn na nakatutok sa kanya ang espada. Nagawa ni Pangulong Violet na hiwain ang kanyang balikat pababa sa kanyang katawan. Parang walang pakialama at nararamdaman si Dawn habang nakangiti. Nagtataka si Violet kung bakit hindi umiwas si Dawn. Nakita ni Violet na muling nabubuo at muling nagdidikit ang kanyang katawan at braso, nabuo ang katawan ni Dawn na wala man lang gasgas. Tumalon ng paatres sa kanya si President Violet. Sa tingin niya ay masyado itong labis para sa tao at nagtataka kung ano ang ginawa ng zombie sa kanya. Tinanong ulit ni Dawn si Violet kung karapat-dapat na ba siyang maging presidente, at biglang sinugod ni Dawn si Violet. Sinuntok ni Dawn si President Violet at lumipad papunta sa dingding. Habang sinabi ni Violet kay Dawn na tumigil na muna sila, at naglabas ng usok sa katawan si Dawn matapos marinig ang sinabi ni Violet. Nag-aalala siyang tinanong kung ayos lang ba si Pangulong Violet at ipinaliwanag niya na hindi niya sinasadya. Tinanong ni President Violet si Dawn kung sigurado ba siyang hindi talaga siya zombie, kahit na kinagat siya ni zombie. Sinabi ni Dawn na hindi siya sigurado at sumailalim siya sa isang buong pagsusuri sa katawan sa lab kahapon, lahat ng bagay hanggang sa mga sel niya ay normal, at wala namang pagbabago sa kanyang katawan. Tinanong siya ni Pangulong Violet kung papaano niya ipapaliwanag ang kakayahang iikot ang kanyang ulo ng 360 degrees at muling buuhin ang kanyang sariling katawan mula sa pagkaputol. Nagsalita si Dawn na hindi din daw niya alam, pero feeling niya kaya niyang mag-transform kahit na ano basta gustuhin niya. At wala din siyang nararamdamang kakaiba sa kanyang katawan, sinabi din niya kapag nalulungkot siya ay kaya niyang bigyan ang sarili niya ng mga kasiyahan at mas lumakas pa. Bukod dito, hindi siya nakakaramdam ng anumang side effect sa kabila ng paggamit nito ng matagal. Tinawag ni Dawn si Violet at tinanong kung may problema ba siya nang makita siyang nitong tumahimik. Bumangon si Pangulong Violet at sinabihan niya si Dawn na tumabi, kaya tinanong ni Dawn kung saan siya pupunta. Ngunit sinabi lang ni Violet sa kanya na huwag ka na lang magtanong, habang siya ay tumatakbo ng mabilis. Tinanong ng isang lalaking itim ang buhok si Pangulong Violet, kung saan siya papunta, at sinabi niyang pupunta siya sa HCT na may naiinis na mukha. Si President Violet ay tumakbo ng napakabilis na parang ewan, papunta sa eroplano, at lumipad sila patungo sa kanilang pupuntahang destinasyon. Lumapag ang eroplano sa HCT. Agad na lumabas ng eroplano si President Violet habang tinatawag siya ng kanyang assistant na hintayin siya. Noong araw na iyon sa Zombie Town Municipal Council, hinirang ni Zombie si Fur na maging responsable para sa Asher Flower District, habang si Gan ang magiging pinuno ng Departamento ng Pulisya ng Lungsod at silang ang magiging pinuno ng Civil Administration. Tinawag ni Zombie si Blackie at agad itong tumayo. Mula ngayon pananagutan ni Blackie ang treasure ng kanilang lungsod, lahat ng pera nila ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala, at dapat niyang isaalang-alang ang bawat sentimo ng treasure sa Zombie City, at biglang pumasok si President Violet sa kanilang meeting, dali-dali siyang pumasok sa kwarto habang naghahabol ng hininga. Tinanong ni Zombie kung ano ang nagdala sa kanya dito. Tumakbo si Violet patungo sa Zombie. Sinabi ni Zombie na perfect timing ito dahil hahanapin pa lang sana niya ito para iulat ang kasalukuyang sitwasyon sa lungsod. Hinawakan ni Violet ang ulo ni Zombie at sinabihan itong ibuka ang bibig. Nilagay niya ang braso niya sa bibig ng Zombie para kagatin ito, at pagkatapos umalis kaagad siya at nagpasalamat si Pangulong Violet kay Zombie, at sinabing gawin niya ang lahat ng gusto niyang gawin, habang tumatakbo siya palabas ng silid. Si President Violet ay lumabas ng gusali, at sinabi ng assistant niya sa kanya na masyado siyang mabilis. Tinanong niya si Pangulong Violet kung nakalimutan na ba niya ang tungkol sa spy noon at pinaalalahanan siyang huwag kalimutan na kaya niyang kontrolin ang isip ng mga tao, at habang hinayaan ni Violet ang isang zombie na kumagat sa kanya ng ganon. Ninas sa kanya si Pangulong Violet dahil ninanais niya ang kalukuhang pagtaas ng lakas at kakayahang muling ikabit ang mga bahagi ng katawan na naputol at hindi namamatay. Kaya naman wala siyang pakialam sa gustong gawin ni Zombie,
kahit nagustuhin niyang maghubad siya at sumayaw sa gitna ng plaza. Samantala, tila nalilito si Zombie sa nangyayari, nagsimulang magdesisyon ang Zombie at bumuo ng lungsod na natanggap niya, at pagkatapos magtalaga ng trabaho sa kanyang mga subordinate, dahan-daang nagsimulang umunlad ang lungsod. Sa Zombie Fashion Store, tinatanggap ng Zombie Lady ang mga customer, at nagbibigay ng serbisyo ang Zombie Hairdresser sa kanyang customer. Ginagawa din ng mga Zombie Realtor ang kanilang trabaho sa isang skyscraper. Habang inaanyayahan din ng dalawang pang-zombie ang lahat na tingnan ang mga bagong bahay sa pagbubukas ng real estate, at sa paaralan sa naman ng pagmamaneho ng zombie, ang mga zombie ay natututong magmaneho ng mga kotse. At sa isang banda tinatawag ang zombie examinee number 54 at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa passenger seat, siya ay mag-aaral magmaneho at dahil hindi naman pinag-aaralan ang pagiging pasahero, siya ay nakaupo lang ng parang ewan at di alam ang kanyang gagawin. Si Zombie ay nakatingin sa bayan mula sa kanyang opisina. Nakadama siya ng kapayapaan habang humihigop ng kanyang kape at sinisimula ng kanyang mabagal na buhay. Ang isang puting papel ay naglalaman ng impormasyon ng Zombie. Nalaman ng babaeng nakatakip ang isang mata, ang personalidad ni Zombie ay isang pushover, ganap na walang anumang mga natatanging katangian ng personalidad, na parang isa lamang siyang dumadaan na tao. Kaya hindi niya naintindihan kung bakit siya hihirangin ng Beyonders Academy bilang pangulo ng isang lungsod. Tinanong niya si Inspector Chen kung narinig niya ba ang sinabi ng hepe ng Stainless Steel Academy at ipinaliwanag niya na sinasabi niya sa Beyonders Academy na imbitahin si Zombie na maging isang presidente ng lungsod. Sinabi ni Inspector Chen na normal lang na magkaroon ng kompetisyon sa pagitan ng Academy, pero hindi naman daw nila nakita na siniraan nila ang isa't isa. Ipinaliwanag ni Inspector Chen na kahit walang paninirang puri ay hindi rin niya gusto ang taong zombie na ito, dahil wala itong personalidad ng isang leader, zombie man ito o hindi. Iniisip niya na malalaman niya siguro ito, kung siya mismo ang titingin nito. Sa isang lugar sa North Pole, isang helicopter ang lumilipad, at isa ding malaking barko ang dumaong sa lugar. Sinalubong niya si Professor Strange sa kanilang pagdating at sinabing magandang araw Professor. Nagtanong si Professor Strange kung narinig niya na natuklasan nila ang bangkay ng mga sinaunang tao dito. Kaya ang sabi ng bata ay oo, at ito ay isang tuyong bangkay na tinatayang nasa libu-libong taong gulang. Sinabi rin niya na natagpuan nila ito habang nagsasagawa ng ilang mga eksperimento, at nakabaon ito ng 500 metro sa yelo, ito ay sinusubukan na nilang kunin gamit ang crane. Sinabihan sila ng propesor na mag-ingat na huwag masira ang katawan. Kung ito ay sinaunang panahon, maaaring ito ang pinakadakilang pagtuklas sa lahat ng sibilisasyon ng tao. Sinabihan sila ng lalaki na mag-ingat at dalhin ito ng dahan-dahan. Inaasahan ni Professor Strange na ito ay magpapahintulot sa kanila na magkaroon ng isang pambihirang tagumpay sa kanilang pananaliksik sa mga sinaunang tao, at yung ibang tao parang pinagmamasdan lang sila sa gagawin nila. Bilang presidente ng Archaeological Department of the Academy, ito ang unang pagkakataon ni Professor Strange na maging ganito kanerbiyos. Binubuhat nila ito gamit ang crane at dahan-daang ibinababa. Malaki talaga ang yelo habang hawak ng crane. Isang katawan sa loob ng yelo ang makikita. Parang katawan ng isang sinaunang babae, gulat na sabi ng propesor na totoo ba itong bagay na ito, at may biglang humablat sa kasama niyang binata. Tinakpan ang bibig niya, at kinagat ang leeg niya. Nagulat si Professor Strange at nagtanong kung sino sila, dahil hindi sila bahagi ng kanyang koponan. Naghiyawan ang mga tao para humingi ng tulong noong araw na iyon. Natamba sa yelo si Professor Strange nang siya ay sinipa. Sinabihan sila ng tao na gamitin si Professor Strange bilang isang sakripisyo. Sinabi nila sa kanya na huminto sa pagpupumiglas dahil kailangan lang nila ng dugo. Seryoso ang mukha ng lalaki habang pinagtatawanan sila ng dalaga. Inilapag nila ang higanting yelo sa lapag. Sinimulan nila itong wasakin, at ipinakita nito ang sinaunang katawan ng babae. Ang hubad na katawan ng babae ay nagsimulang dahan-daang magpakita, at ang batang babae ay nagsuot ng damit sa buong katawan niya, pagkatapos pinupuri nilang lahat ang Blood Queen. Hangad nila ang kanilang reyna ng mahabang buhay at walang hanggang kabataan. Nakatayo nang ang Blood Queen at tinanong niya sa kanila, na kung buhay pa ba ang tangang si Zombie.
Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please palike at subscribe at i-click nyo na din po ang notifications bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat po.